Marami po ang merong kopya ng banal na kasulatan. Subalit, kakaunti lamang ang mga willing na saliksikin, aralin at sundin ang nilalaman po nito. Hindi sapat na meron lamang po tayong Biblia sa ating mga tahanan. Ang kalooban ng ating Panginoon Diyos, atin itong bulayin, pag-aralan, saliksikin at sundin kung anuman ang nakasulat dito sapagkat ito ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sa video pong ito ay atin pong tatalakayin ang mga dahilan kung bakit dapat nating basahin, saliksikin at pag-aralan ang salita ng ating Panginoon Diyos. May kinalaman po sa Panginoong Hesukristo. Siya po ang pangunahing nag-uutos sa atin na ating saliksikin ang mga kasulatan sapagkat sa pamamagitan nito ay ating mauunawaan ang patungkol sa Kanya, kalooban ng Diyos, higit sa lahat sa atin pong ikaliligtas. May mga tao na nagsasabi na kaabalahan lang ang pagbabasa ng Biblia o kaya ay ikinakatwiran nila na wala silang oras sa pagbabasa ng Biblia sapagkat marami pang di umanong mas importanteng bagay kaysa umupo at magbasa ng kasulatan. Pero hindi po yun totoo mga minamahal. Katotohanan po na ang mga nagsasaliksik, naglalaan ng oras para po basahin, tuklasin ang nilalaman ng kasulatan upang maganap ang kalooban ng Diyos, sila sa Biblia ay nagiging mararangal na tao. Hindi ba isa naman yan sa mitiin natin sa mundong ito na tayo po ay maging mararangal, maging mga dakila, maging mabubuti o matutuwid na tao. Hindi lamang po sa paningin ng Diyos, maging sa paningin din ng ating kapwa. Kaya nga po, yung mga tao na nagiging panatikos sa kanilang relihiyon, na kahit hayagan ng mali yung itinuturo sa kanila, ay nananatili pa rin sila doon. Ang dahilan po kasi, hindi kasi nagsasaliksik ng kasulatan. May mga tao na kapag umalis ka sa kanilang pananampalataya o relihiyon, ang kanilang katwiran kaagad ay mahina ang iyong pananampalataya. Pero nakakalimutan nila na may mga tao talaga na sadyang umaalis sa isang relihiyon o pananampalataya kasi nakita nila na mula sa kasulatan ay lumalabag ang doktrina or practices ng isang relihiyon. Sapagkat yung kasulatan, kapag sinaliksik mo ito yung pwede mo maging batayan kung yung itinuturo sa iyo ay nakaayon ba sa kalooban ng Diyos o ayon na lamang sa kagustuhan ng leader. Halimbawa, kapag tayo po ay pinagrarally, pumapasok tayo sa politika. Ang tanong, yan ba ay kalooban ng Diyos na mababasa sa Biblia? Doon pa lang makikita mo na kung yung itinuturo or ipinapagawa ng isang pinuno ay nakaayon pa sa Biblia o sariling kalooban na lamang. Kaya maliwanag ang turo sa Biblia, saliksikin po natin upang malaman po natin kung yung nangangaral sa atin ay nagtuturo pa ba ng salita ng Diyos o nagtuturo na lamang ng kanyang kalooban. Ngayon, bakit po natin dapat basahin ang Biblia? Meron po bang mga makakatwirang rason na kahit napakabisi natin sa ating mga gawain na masabi nga nating halos hindi na magkanda o gaga sapagkat kinakailangang matapos agad ang isang bagay na ating ginagawa, ay may katwiran pa ba na dapat basahin o saliksikin natin ang kasulatan? Sa katotohanan po ay opo. Meron pong mga makakatwirang dahilan kung bakit natin dapat saliksikin ang Biblia. Meron po kasing mga matututunan sa Biblia na hindi po natin matututunan sa mundong ito. Na kapag hindi mo yan naunawaan, ay makakaapekto ito hindi lamang sa buhay mo sa mundong ito, maging sa hinaharap. Halimbawa po mga minamahal, mababasa po natin dito po sa ikalawang Timoteo sa Kapitulo 3 talatan 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran. Unang-unang dahilan po mga kaibigan, mga minamahal, dapat po nating saliksikin ang banal na kasulatan sapagkat ang Biblia po ay kinasihang aklat ng Panginoon. Meron po itong pagkasi. Walang aklat sa mundong ito na merong inspiration or pagkasi ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin sa katangian pa lamang ng Biblia, makikita na mahalaga po ito sa alinmang aklat or karunungan na pwede nating pagkuhaan ng information. Sapagkat ang Diyos kasi ang nakakaalam ng lahat sa atin. Can you imagine, mayroong isang aklat na mayroong patnubay o pagkasing galing sa Diyos? Ito po ang pinaka-manual natin sa mundong ito upang tayo po ay gabayan, upang tayo mamuhay ng matuwid or naaayon sa kanyang kalooban. Pansinin po ninyo sa ikalawang Pedro, na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag,
Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangauudyukan ng Espiritu Santo. Pansinin po ninyo, bagamat mga tao, mga piling tao, yung inutusang sumulat ng salita ng Diyos, ikiniklaim po ng Biblia na hindi po kalooban po ito ng mga inutusang sumulat. Ito po ay may pagkasi or pagpisan ng banal na espiritu. Kaya mapapansin mo ang Biblia kahit isinulat siya sa iba't ibang panahon at yung mga author nito or yung mga inutusang sumulat, halos hindi na nga po sila nagpang-abot, hindi na sila magkakakilala. Pero still, yung kanilang sulat ay magkakaugnay or magkakakonek na para bagang may iisang utak lamang na pinanggalingan ng nilalaman po na ito. Ang sabi po sa unang Tesalonica sa 2 talata pong 13, at dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salitang ipinangaral sa makatwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo sa nagsisisampalataya. Ito yung puso ng isang Kristiyano. Sila po ay naging Kristiyano, hindi dahil sa basta sila nakumbinsi sa aral, kundi tiningnan nila, nakita nila, nadama nila na yung salitang ipinapangaral sa kanila, bagamat tao, yung nakikita nilang nangangaral, ay tinanggap po nila ang salita ng Diyos na hindi gaya sa salita ng tao, kundi ito'y buhat sa Diyos. Hindi ito basta isinulat ng tao. Ito'y dumating bilang kapahayagan mula sa langit, isinulat ng kamay ng tao, at ang laman nito ay ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po mga minamahal, mula nang ako po ay natuto na gumamit, umunawa at sumunod sa kasulatan, wala na akong ibang naging prinsipyo kundi ang Biblia ang pinakamataas na pamantayan sa lahat. Kaya nga po mapapansin po ninyo, ako ay galing sa iba't ibang sekta or relihiyon. Hindi dahil sa ako po ay hindi nakokontento or yung paratang ng iba na naghahanap ako ng perpektong relihiyon. Kasi nga, sa totoo lang, wala ka naman talagang makikitang perpektong iglesia. Kahit saang iglesia ka pumunta, talagang may mga kahinaan yan. Pero kapag ang isang relihiyon or iglesia masyado nang lumalabag sa Biblia sa sentidong hindi na ito kakikitaan ng isang tunay na iglesia, sapagkat batay sa Biblia, labag na labag ang ginagawa po nito, inaalisan ko po yan. Mas pinipili ko po ang salita ng Diyos kaysa po sa salita ng tao. Kapag kaganyan yung ating naging panuntunan, aalisin ka talaga sa maling pananampalataya at dadaling ka sa loob ng tunay na iglesia, sa loob ng iglesia ng Diyos. Ikalawa, ang banal na kasulatan, ito po ay batayan po sa tamang doktrina. Ito po ay batayan sa tamang pagtuturo. Ang sabi po sa Roma 15 talatang 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat sa ikatututo natin. Kaya po, ang mga apostol, isinulat nila ang kasaysayan ni Hesukristo, maging ang katuruan ni Hesukristo at ng mga aral na nagsisirculate sa loob ng iglesia. Kasi ito po yung magiging batayan sa habang panahon. Kasi po ang tao, nagbabago po ang isip niyan, nagbabago ang pananaw o paniniwala. Kaya kapag wala pong batayan, siguradong mababago ang iglesia pagdating ng panahon. Subalit sa pamamagitan po ng kasulatan, ay naituro ng mga apostol kung ano yung paniniwala at practices ng first century Christian na siyang dapat maging panuntunan o batayan para matawag kang tunay na iglesia. Sapagkat yung salita ng Diyos, ito'y panuntunan talaga, ito'y batayan sa tamang doktrina. Kaya kapag ang Biblia ay batayan mo pagdating sa tamang doktrina, hindi ka maluloko eh. Alam mo kapag mali yung tinuturo eh. Hindi kasi yan paramihan ng paniniwala eh. Hindi ko mas marami ang naniniwala sa ganitong pananaw or sa ganitong view, eh yun na yung mas tama. Ang batayan po niyan is kung yan ba ay matibay na itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya ang Biblia, pamantayan po yan or batayan sa tamang katuruan or tamang doktrina. Alinmang aral, doktrina or pagtuturo na hindi itinuturo ni Jesus at ng mga apostol na nakasulat sa Biblia, iwan nyo na po yan sapagkat ito po ay hindi magdadala sa atin tungo sa kalooban ng Panginoon. Maling aral po yan sapagkat ang Biblia, ito po yung daan sa tamang katuruan. Kaya nga madalas na itinuturo ni Hesukristo, ang sabi niya, ang aking turo ay hindi akin, kundi sa nagsugo sa akin. Kaya kahit mismo si Kristo, kapag siya ay nagtuturo, hindi siya nagbibigay ng sarili niyang pananaw or interpretation. Galing sa Ama na nagsugo sa Kanya, ito yung mga bagay na Kanya ang wikang itinuturo sa mga tao. Ikatlo, ang
Ang sabi po sa Hebreo Kapitulo 4 talatang 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kung mapapansin po ninyo, iba yung katangian or kayang gawin ng salita ng Diyos. Milyon-milyong nagbasa ng Biblia ang nabago ang buhay mula sa pinakamasasama. Lahat po sila ay naturuan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang Biblia ay hindi lamang nagtuturo ng tama, kundi isinisiwalat din nito ang mali. Kapag binabasa at sinasaliksik natin ang kasulatan, nalalaman natin kung alin ang ating paniniwalaan o ang tamang pagsamba at pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagsasansala sa maling aral, maling gawain at kasalanan upang maituwid ang tao. Hindi dapat magalit ang tao kapag siya ay sinasansala ng kasulatan. Sa halip, dapat niya itong tanggapin sapagkat ito ay para sa kanyang ikabubuti at ikaliligtas. Sa paglipas kasi ng panahon, minsan iniisip ng tao na ang isang bagay ay okay lang. Walang mali dyan as long as wala kang natatapakan, wala kang naargabyadong kapwa. Pero sa katotohanan, may mga kasalanan kasi na hindi mo ma-distinguish unless ang Biblia ang gagawin nating batayan. So, may mga paglabag or pagkakasala na iniisip minsan ng isang kabataan na okay lang. Sapagkat sa panahon ito ay hindi naman halos sinasaway yung pagkakamali ng isang kabataan. Ang Biblia ay mapagbabatayan para masabi kung ang iyong ginagawa ay tama pa ba o kalooban pa ba ng Panginoon. Kasi kung ang tao lang ang magpapasya, iba-iba ang pamantayan niya eh. Meron siyang pamantayan na ganito, na ganyan, nasa iba naman ay hindi naman yung tama. Merong makabubuti sa iyo pero makakasama naman sa iyong kapwa. Minsan hindi mo malaman kung ano yung tama o mali. Pero kapag Biblia ang ginamit na batayan, siguradong malalaman mo kung tama ba yun o mali. Halimbawa, magbigay ako halimbawa, yung pong pagboto. Ito halimbawa lamang po ito. Sa Biblia, hindi naman po itinuturo na pagkahalalan ay merong isang leader na magpapasya. Bakit ko po nasabi yun? Kasi Biblia yung batayan ko eh. Alam na alam ko yan. Alam na alam ko na hindi po itinuturo ng Biblia na kapag kahalalan or botohan ay merong isa lamang na magpapasya. Sapagkat sabi sa Bible, magpapasakop tayo sa namiminuno sa atin. Ano ba yung pasya ng ating pamahalaan? Bawat isa magpapasya ng kanyang sariling kandidato. Hindi pwedeng magpapasya yung iba. Kaya tingnan nyo po, may mga nagrarally tayong nakikita. Mga religious, mga religious group ito eh. Nagrarally sila kasi hindi daw tama yung pamamalakad, mayroon daw katiwalian, may korupsyon, may mali daw na ginagawa. Pero ang tanong, sino ba bumoto sa kanila? Hindi ba? Nung halala, nakikialam yung mga leader. Pero noong nagka-problema na yung inihalal ng leader, hindi mo na makita yung leader. Sino na yung pinang-front nila? Yung mga miyembro na wala namang malay. Baka yung iba dyan hindi pa nila gusto yung binoto nila. Napansin nyo po yun? Kasi po, alam natin na wala yun sa Biblia. Ito yung ibig kong sabihin. Sinasaway nito yung maling katuruan. May mga nagtuturo kasi ng ganyan. Na ang Biblia ay sumasaway o sumasawata, hindi po yan kalooban ng ating Panginoon Diyos. Alam nyo kung ang bawat isa ang magpapasya at pipili ng kanyang kandidato, mas malaki ang chance na ang tao mismo, kasi siya yung nakakaranas ng kahirapan sa buhay. Siya yung nakakaranas ng kung ano ang kalagayan at ikabubuti ng ating bansa. So ang bawat isa na may sapat na gulang, siya yung dapat magpasya dyan. Bakit po? Sapagkat siya nga po ang nakakaranas ng kalagayan. Yung iba naman nagpapasya, ang sarap naman ng buhay sa kanilang palasyo. Hindi naman naapektuhan ng presyo ng bigas, ng pagtaas ng gas, hindi naman apektado. Pero bakit sila yung hahayaan natin na magpasya sa ating kinabukasan? Bakit yung mga leader na yan? Eh ngayon, nagkakaproblema tayo. Ano ngayon ang nangyayari? Yung mga miyembro tuloy ang ipinampupuron, wala na. So ito, halimbawa lamang po ito. Wala tayong pinatatamaan niya kasi hindi lang naman isa ang gumagawa yan. Napakaraming mga relihiyon ang gumagawa niya na ang leader ang nagpapasya. Meron pong mga hindi naman hayagan. Kasi ang tinutukoy po dito, hindi lamang po yung hayagan yung pinupoint ko dito. Kasi ako galing ako sa iba't ibang sekta. At nakita ko na merong mga leader na hindi inihahayag broadcast na sila ang namimili pero ginagawa talaga yan sa kanilang pagsasama-sama. So mali po yon, hindi po yon itinuturo ng Biblia. Kaya ang Biblia po ay dapat nating basahin sapagkat ito po ay sumasansala o nagtutuwid sa katotohanan. Ikaapat, sinasaway ng salita ng Diyos yung maling gawain. Kawikaan Kapitulo 3 talatang 11 hanggang 12. Anak ko, huwag mong hamakin ang saway ng Panginoon
sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig. Ganon din po yung diwa sa aklat ng Hebreo. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Pansinin po ninyo, yun pong salita ng Diyos, minsan nakakasakit siya sa ating damdamin, nakakasakit sa ating puso. Pero sabi nga sa Bible, sinasaway ng Panginoon yung kanyang iniibig. Hinahampas ng Panginoon yung mga tinatanggap niyang kanyang anak. Kaya kapag nagbabasa ka ng Biblia at nasasaktan ka, nadadagukan ka, nakukonsensya ka, nakikita mo kasi na ang Biblia hindi lapat doon ang iyong pamumuhay, tinatamaan ang iyong puso. Yan po ang katunayan na ikaw po ay tinatanggap na anak ng ating Panginoon Diyos. Hindi ba napakaganda, napakabuti ng benefits sa pagbabasa ng Biblia? Hindi mo yan makikita o mababasa, maririnig doon sa ibang aklat sapagkat ang Biblia nga ang tanging kinasihan ng Diyos at sumasaway sa iyo sapagkat ipinapakita nito na ikaw ay anak ng Diyos. Isang talata pa po, Apokalipsis 3, talatang 19. Ang lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, kaya't magsikap ka at magsisi. Kung atin mang nararanasan o nararamdaman na ang Biblia ay sinasaway tayo, yung salita ng Diyos sinasaway tayo, ito po ay hindi para pahirapan ng ating puso, kundi nais ng Diyos na tayo po ay magbalik loob at magsisi. Kasi kapag hindi mo tinigil yan, siguradong ikapapahamak mo yan pagdating ng panahon. Ganyan tayo kamahal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ikalimang dahilan kung bakit natin dapat saliksikin ang Biblia sapagkat ito'y sa ating ikatututo sa nasa katwiran. Aklat ng mga awit, 119 talatang 9. Saan maglilinis ang isang binata ng kanyang daan? Sa pag-iingat niyaon ayon sa iyong salita. Ang sabi pa sa 11, ang salita mo'y aking iingatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Ibig sabihin, kung ang bawat tao pala ay sasaliksikin at sisikaping sundin ang kalooban ng Diyos, kung mapapansin po ninyo, ito ay sagot sa napakaraming krimen. Sagot upang bumaba ang problema ng bansa may kinalaman sa mga krimen. Sapagkat ang sabi nga, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nililinis nito ang iyong puso at tayo po'y makasusunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga saan maglilinis ang isang binata ng kanyang daan? Doon sa pag-iingat niyaon ayon sa iyong salita. So, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na itutuwid po natin o nagagawa nating mamuhay ng matuwid sa paningin ng Diyos at ng ating mga kapwa. Ang sabi naman sa aklat ng Tito, sapagkat nahayag ang biyaya ng Diyos na nagtuturo sa atin na tanggihan ang kasamaan at ang mga pita ng sanlibutan at mamuhay ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at makadiyos. Ako, experience ko po yan mga minamahal. Sa Diyos po ang kapurihan. Noong ako po ay kabataan pa, ay napakarami ko pong bisyo. Ultimo sigarilyo hindi ko kayang tanggalin. Kaya kung mapapansin po ninyo, maitim ang aking labi kasi pinagdaanan ko po ang bisyo na yan. Hindi ko naman yan ipinagmamalaki pero bahagi ng aking karanasan sapagkat nabago ako ng salita ng Diyos. Nawala lahat ng bisyo na yan nung ako po ay nahilig na sa pagbabasa ng Biblia. Ibig sabihin, kung sa sariling paraan lang, minsan ang bisyo hindi mo talaga kayang tanggalin. Kaya mo lang yan ihinto sa ilang panahon pero babalik at babalik ka dyan. Bakit? Sapagkat hindi kayang linisin ng tao ang kanyang sarili. Ang kaya lamang maglinis niyan ay ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya kung nais nating magbagong buhay, inirecommend ko po itong Biblia. Ating bulayin at basahin, siguradong babaguhin ang ating karakter. Pero alam niyo po mga minamahal, sa ibabaw po ng lahat ng mga bagay na yan, meron pong isang katangi-tanging dahilan kung bakit dapat mo talagang basahin ang Biblia. Juan Kapitulo 20, talatang 31. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ito po yung pinakatampok sa lahat, pinakapangunahing dahilan kung bakit dapat nating basahin, saliksikin at paglaanan ng oras ang pagbabasa ng Biblia. Marami kasing mga ginawa si Jesus noong panahon niya na siya'y lumakad dito sa lupa. Hindi na naisulat sa sobrang dami. Hindi na naisulat sa kasulatan. Pero may mga naisulat pa rin na yung mga naisulat na ito ay sapat upang ating makilala si Jesus bilang anak ng Diyos at sa atin anyang pagsampalataya tayo po ay magkakaroon ng buhay sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, maliban na nabasahin mo ang kasulatan,
hindi ka pwedeng magkaroon ng tamang pagkakilala kay Hesukristo, tamang pananampalataya sa Kanya na maghahatid sa kaligtasan.